motorsiklong magaan sa bulsa at magaan din naman ang timbang niya. Sa traffic, sa singitan, sigurado ilulusot ka. Lalong-lalo na sa parkingan, wala tayong problema. Lahat ng yan naandito sa Rosy Passion 125 mga kasama. Okay mga ka-riders, kung bago pa lang po kayo magmumotorsiklo, isa po itong Rosy Passion 125 sa inyong pagpipilian. Unang-una makikita nyo naman sa kanyang dimension, maliit lang siya, kaya sigurado kahit average height lang tayo or kinapos pa tayo sa height, tamang-tama lang po ito ating Rosy Passion 125. Available po sa 5 kulay itong Rosy Passion. Meron po siyang matte gray, matte black, blue, matte red, at saka itong last yellow. Dito po tayo na starstruck dahil striking color po ang yellow talaga. Maganda sa kalsada, kitang-kita. Okay, bago po tayo magpatuloy mga ka-riders, update muna po as of December 1, 2023. Okay, dito po sa kanilang mga display, meron po silang Rosy Royal. Ito, kaya lang hindi ho ito brand new, nakita ko lang po, inihanay lang dito sa kanilang display. Andito po si Rosy Flex 125, and then ito po yung matte red na Rosy Passion. Okay, andito na rin lang yung kanyang presyo. Ayan, kaya nasabi ko pong magaan sa bulsa. Meron lang po siyang cash price na 50,000 pesos. No down payment po siya, so straight monthly. Ibig sabihin po, kapag kukuha ho tayo ng installment nito, magbibigay na tayo ng kanyang 1 month na hulog. Ito po yon sa 3 years. 2,450 po siya. And then sa 24 months, 3,275. Sa isang taon po, 5,755. And then may rebate po siyang 300 pesos. So i-minus pa natin sa 36 months, magiging 2,150 na lang po ang kanyang monthly. Yan po sa Rosy Passion 125. And then ito pa rin po yung katatapos lang natin review, 125 pa rin po na Rush. And then ito po yung Rosy Pantool. And then update tayo kay RFI 175. Bali ang cash price po niya, ayan, 97,000 na po siya. And then maganda naman po, bumaba yung kanyang down payment, 7,000 na lang. Ayan, sa 36 months. As of December 1 po 4,120 sa 2 years, 5,520, 12 months, 9,730, then rebate ng 300 pesos. Okay, meron po silang matte black dito na naka-display. Okay, ito isusunod po natin siguro bukas. Hindi pa ako nakakapag-review ng Rosy Gamma 200cc. Okay, ayan po, ang ganda po ng kanyang kulay, di ba? Tapos nakadagdag angas yung kanyang reflector na kulay ito, na kulay yellow. Okay, kapalikan natin to bukas. Okay, Macho 125 and then Macho 150cc pang tricycle. Sa halagang 50k mga ka-riders, meron ka ng maporma at pogi na scooter.
Okay, sa color combination, yellow, black at saka white. Okay, dito po napansin ko sa kanyang decals, napakaliit lang niya. Pero ito po, kung mapapansin nyo itong dark gray na lining na to, yan po ay reflectorized. And then katabi niya po yan, kulay white. And then dito yung kanya namang emblem, R stands for Rusi. And then meron po siyang sticker dito sa kanyang front fender na letter R, yung kanyang trademark na hindi nawawala. Okay, terno naman po yung mga decals na kanyang ginamit. Okay, dito po meron siyang parang letter Z. Ayan, white and gray. And then yung kanyang brand name na Rusi. And then dito po sa kanyang likuran. Okay, maganda ho. Itong kanyang emblem, naka-chrome po siya, Passion. And then ito yung kanyang displacement, SC125. And then ito pa rin po yung kanyang lining na letter Z. Kaya hindi naman siya corny tignan at bumagay naman. And then sa design po ng pairings, yung pagka-aerodynamics niya, nakadagdag angas din po sa kanyang forma hanggang dito po sa kanyang visor, di ba? Ang galing ng pagkakagawa po. And then isa po sa nagpalupit ng kanyang itsura, naka carbon fiber finish po dito yung kanyang fairing sa harap. And then sa kanyang headlight, ayan, split headlight po siya. And then ito yung kanyang pong DRL sa taas. All LED po ang kanyang mga ilaw na ginamit. Hanggang dito po sa kanyang turning signals. Ayan, ang ganda po ng kanyang shape, di ba? Parang tumerno dun sa hugis po ng kanyang fairings. Hindi na sila gumawa ng bukod na turning signals. Mas maganda po ang forma nito. And then extended po yung kanyang turning signals, di ba? Ito meron siya maliit dito na LED na may kasama rin pong DRL. May mas maganda po na meron dito na turning signals na extended para kita rin po ng ating mga nasa tagiliran kung saan tayo direction liliko. Napansin ko po agad yung kanyang telescopic port na front suspension dahil po siya ritong naka-mark na brand niya, itong Rusi. Kating po sa kanyang mag wheels, sulit na po tayo dahil matataba po yung kanyang alloy na ginamit. Ayan. Para siyang spider web ang dating ng design, ano po. Okay, bali meron po siyang sukat sa gulong na 70 by 90 by 14 dito po sa front tire. Tube type pa rin po siya, kaya may interior po to. Pero pwede ho itong i-convert sa tubeless dahil naka-mag wheels naman po siya. And then of course, Wansheng tire brand na made in China. Single disc po dito sa kanyang front brake. And then dual piston caliper. And then sa kanyang front fender, maganda. May space pa siya para paglilinisin natin yung ilalim. Makalilinis natin ng maayos, di ba? Na kahit wala po siyang extension, okay lang dahil hanggang dito naman po well protected yung ating makina sa kanyang fairings. And then ito sa tail light turning signal at saka stoplight, panalo po talaga sa design. Okay, dito may sa gitna meron siyang DRL. And then ito po yung kulay orange, dito po yung kanyang turning signals. Medyo maliit lang po siya pero bumagay naman po dahil sa kanyang maliit na dimension. Okay, yung pating patulis na kanyang design, bumagay din po. Parang buntot siya dito sa likuran. And then ito, sa kanya naman pong stoplight, tail light, kompleto po siya. All LED po. And then panalo din sa kanyang rear fender, mala sniper po ang design. Meron din po siya ritong plate light sa ilalim. And then reflector dito po sa gitna. And then ito po yung kanyang pwesto ng plate number. Naka single sided shock lang po siya, unit swing na rear suspension. At maganda naman po dito, mataba yung kanyang mga coil spring at medyo mahaba. And then dito po sa kanyang rear brake, naka-drum po siya. At okay naman po dahil inverted po yung kanyang drum brake. Maganda po, madali natin may adjust dahil nandito po yung kanyang pihitan, yung adjuster sa ibabaw. Hindi na po tayo mahihirapan yung buko sa ilalim. Dito po sa kanyang rear tire may sukat na 80 by 90 by 14. Sa tingin ko, pwede po tayo magpalit ng mas malaking gulong dahil ang laki pa po ng kanyang clearance dito sa ilalim. Kaya tama-tama po siguro hanggang 110 kaya pa po dito, pero kaya lang ho, hindi nababagay sa dimension niya. Masyado ho kasing maliit yung kanyang body para lagyan natin ng malaking gulong. Siguro pwede na po hanggang 90. Okay na po yon. Akala ko maliit lang po yung kanyang muffler, pero nung sinilip po natin dito, ayan, mapapansin niyo po ang taba po niya. Oh. Yun lang po yung haba. Sabagay, average lang naman din po para sa ganitong size na scooter. Ayan. Bumagay naman yung kanyang haba. And then meron po siyang plastic na heat guard. At ang maganda ho rito, carbon lodi rin po ang yayari ng kanyang heat guard. Hanggang dito po sa elbow, kita niyo po extended siya. Kaya hindi na kailangan ng panibagong ilalagay na heat guard. Ito na po, ayan, okay na dahil patulong po itong kanyang pan cover para hindi tayo mapadikit sa kanyang elbow.
Ang lupit din po ng design ng kanyang pan cover. Pwede namang wala pero nilagyan po nila para mas maangas po ang dating, di ba? Okay, sa engine oil capacity naman po niya, nasa 800 ml lang po. Yun nga lang po, medyo masikip po kaya gagamit tayo ng pliers para mabuksan. Pero check natin kaya naman siguro ng kamay. Kaya lang hindi, medyo malaki kamao natin pamboxing po yan hindi ko natin maisingit. And then meron po siyang 100 ml na gear oil capacity. Okay, ito maganda, meron na siyang pihitan din yung kanyang gear oil para pag magpapalit tayo, mabilis na. And then sa kanya naman pong CVT, tama-tama, meron pa rin po siyang kickstart para in case na magloko ang ating baterya, diretso pa rin ang ating biyahe. Wala pong kill switch yung kanyang side stand. And then meron po siyang mataba at malaking bakal na center stand. Yan. And then sa footrest, ang ganda po ng kanyang tabas. Naka-shape po siya sa kanyang body kaya hindi mo siya mapapagkamalan na footrest. Pero made of alloy po ito, yun lang, walang rubber. Mas maganda sana may rubber. So kung walang rubber, lagi natin pong titiklopin pag hindi ginagamit para wag po tayong madali. Okay, dito sa kanyang floorboard, napansin ko po medyo malapad po siya. And then hindi na po kailangan dito ng matting kasi kita nyo po itong kanyang apaka, naka-design po siya para kumapit sa ating sapatos. Kaya malalim po yung kanyang mga ukit dito. At maganda, hindi po dito nakalagay ang battery sa loob po ng U-box. Mamaya bubuksan natin po. Okay, mamaya isusukat natin pero unahin po natin itong kanyang upuan. Ayan, maganda rin po ang tabas. Although against the light tayo, lipat tayo pre. Okay, ayan. Bali one tone lang po siya. Bali wala na siya mga stitches, isang buo na po siyang seat cover. Pero ito po yung stock dahil ito po yung kanyang brand name na Rossi. Okay, ang lambot po ng kanyang foam. Mamaya upuan natin. And then meron po siyang utility hook dito sa gitna. Okay, meron po siyang maliit dito na bulsa pero mapapaw lang po. Huwag na ho nating lagyan ng cellphone. Baka pag nalubak po tayo, napadaan sa hams, ang laki po ng chance na tumalsik siya. And then ito pwede ho natin dito lagyan ng cellphone dahil malalim po yung bulsa dito sa left side. Yun lang po mga riders, wala siyang charging port. So madali naman magpa-install po o kaya siguraduhin natin naka full charge ang ating cellphone kapag tayo babiyahe. Okay, dito na po tayo sa kanyang switches and button. Okay, yan, organized naman po ang mga pwesto. Maganda ang kanyang positioning. Okay, dito po sa taas yung kanyang high beam, low beam, busina sa gitna, and then turning signals left and right. And then nakakapansin niyo po itong triangle na to. May hazard po siya pag switch natin dito sa right side. Ayan. And then ito po yung kanyang choke. And then dito po sa kabila, meron pa rin siyang kill switch. And then switch po ng headlight, DRL, saka switch off, and then electric starter push button. Okay, dito yung kanya naman po mechanical key sa ignition. Okay, wala lang siyang secure shutter key. Pure analog po ang kanyang meter panel. Okay, naka-display po dito sa gitna yung kanyang speedometer, odometer po. Ito yung meter po sa gitna. And then fuel indicator dito po sa ilalim. And then high beam, low beam indicator, turning signals left and right. And then ito naman pong letter P, akala ko po park light pero stop light po pala yan. Pag nagpe-preno po tayo, umiilaw po yan ng kulay red. Okay, meron naman po siyang U-box. Medyo malaki rin po. Kaya lang, hindi naman pwedeng lagyan po ng helmet. Dahil nandito po yung kanyang battery, mas maganda po. Nasa U-box, mas safe po ang ating baterya. And then meron pa siyang bahay dito, di ba? Mas double protection siya. And then ito po sa kanyang fuel tank capacity, meron po siyang 4.1 liters na full tank. And then sa kanya naman po yung fuel consumption, nasa 38 to 45 kilometers per 1 liter. Bali carburetor type pa rin po itong Passion 125. Iniintay po natin yung lalabas na fuel injected ito at sigurado po mas titipid pa po siya sa gasolina. And then sa kanya naman pong top speed, ma-average po ito ng 85 kilometers per hour. Okay, bago tayo sumakay, ito po ang kanyang timbang, nasa 95 kilos po ang kanyang curb weight. Mas mabigat pa po ang dalawang kabang bigas dito sa Rossi Passion 125. Meron po siyang 130mm na ground clearance and then 750mm na seat height. Kaya sigurado mababa lang po ito. Kaya sasakyan na po natin para masukat natin. Napansin ko lang sa kanyang side stand, medyo kulang pa siya sa pagkatagilid pero napansin ko naman bukang-buka yung kanyang side stand. Okay, tara, sakay na tayo. Okay, ayan. Alam nyo, una kong impression, ang lapad po ng kanyang footboard Ayan, nakatayo po tayo dito sa Rossi Passion 125. Ayan, kayang-kaya po natin.
Maliit sa tignan pero pag nakasakay na po, pansin ko malapad po talaga. Okay, guys, sikot na natin yung ating sapatos. Ayan o, kumapit po talaga dito sa bahagi nito ng ating pato. Ito sa pwesto ng ating paa, maganda. Magaspang siya. Yan, hindi basta-basta dudulas ang ating sapatos. Okay, ayan. Yan dito sa kabila. And ito, mapapansin nyo, hindi siya masyadong matambok, di ba? Tama lang. Kakapaglagay pa po tayo dito ng mga bag or kabang bigas, kalahating kaban, kakarga po natin yan. Okay, sunod po natin itong kanyang turning radius. Eksakto po sa ating hita. Okay, ito maluwag po. Wala siyang bar end, ano po. Then ito yung kanyang throttle. Okay naman yung kanyang ginamit na hand grip cover, malambot naman yung rubber. At dito po ako natutuwa sa kanyang suspension. Super lambot po. Akala ko may malambot na yung na-review nating isang motor ng isang araw. Pero ito po, napakalambot po nito. Check nyo po. Nakita nyo po yung galaw ng ating yung body ng ating Rusi Passion. Tignan nyo, sumasama po talaga. Nagre-response para pag tayo po ay nalubak ng matindi, hindi tayo masasaktan dito. Grabe, lambot. And then malambot din po yung kanyang upuan, kaya para lang ho tayong nangangabayo dito. Okay, dito naman po sa kanyang rear brake na drum. Okay, malakas po ang preno. Sakto lang sa aking timpla, hindi na ito kailangang i-adjust. Pero alam nyo, habang ginagamit po kasi ang drum brake, ano ho yan, medyo lumuluwag o humihigpit, dapat i-adjust din po natin. And then yung kanya naman pong front brake na disc. Okay, pareho sila ng lakas ng preno sa front saka sa rear. Ayan mga ka-riders, ano pang iniintay nyo? Pasyal na po dito sa Rusi, Santa Cruz, Laguna.